Ang huni ng makina ng pinakamodernong eroplanong pandigma ng Estados Unidos ang bumasag sa katahimikan ng himpapawid sa ibabaw ng karagatang Arabo, isang hudyat na ang diplomasya ay pansamantalang isinantabi para sa marahas na pagpapakita ng lakas. Sa isang iglap, ang usap-usapan tungkol sa kapayapaan ay napalitan ng dagundong ng misil ng ang isang F-35. Si Lightning II ng hukbong dagat ng Amerika ay walang pag-aalinlangang nagpakawala ng apoy upang pulbusin ang isang target ng Iran. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagsasanay o babala. Ito ay isang direktang pagpapadama ng bakal na kamay ng Washington sa isang rehiyong matagal nang naghihingalo sa bingit ng digmaan. Ang insidenteng ito ay nagsilbing mitsa na muling nagpaliyab sa tensyon sa gitnang silangan, nagpapatunay na sa kabila ng mga bulong-bulungan ng negosasyon, ang gatilyo ay nananatiling nakakasa at ang linyang pula ay hindi maaaring tawirin ng sinuman nang walang kapalit na dugo at asero. Ang kaganapang ito ay nagmarka ng isang seryosong pagbabago sa tono ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Washington at Tehran, kung saan ang pagpapakita ng superioridad na militar ay ginagamit na ngayon bilang pangunahing instrumento ng diplomasya. Ayon sa kumpirmasyon mula sa tanggapan ng Sentrong Command ng Estados Unidos o CENTCOM, ang nasabing insidente ay kinasangkutan ng isang F-35C na nakabase sa dambuhalang barkong pandigma na USS Abraham Lincoln. Ang target ay isang walang pilotong eroplano o UAV ng Iran na kinilalang Shahed 139, isang uri ng sandata na kilala sa kakayahan nitong magdala ng pampasabog at magdulot ng malawakang pinsala. Ang nasabing drone ay naiulat na lumilipad sa isang mapanganib at agresibong paraan patungo sa kinaroroonan ng barkong indukang Amerikano. Isang kilos na itinuring ng mga commander ng hukbong dagat bilang isang direktang banta sa seguridad ng kanilang puwersa at sa kalayaan ng paglalayag sa karagatang internasyonal. Sa mga sandaling iyon, ang USS Abraham Lincoln ay naglalayag sa layong humigit kumulang 800 kilometro mula sa katimugang baybayin ng Iran. Ang distansyang ito, bagamat tila malayo sa mapa, ay napakalapit sa larangan ng makabagong digmaang himpapawid at dagat. Ang desisyon na pabagsakin ang drone ay hindi ginawa ng padalos-dalos. Ayon sa mga ulat, sinubukan muna ng mga puwersang Amerikano na gumamit ng mga pamamaraan upang mapahupa ang sitwasyon at itaboy ang drone nang hindi gumagamit ng dahas. Subalit sa kabila ng mga babala at mga hakbang pang-iwas, ang drone ng Iran ay nagpatuloy sa kanyang landas, tila humahamon at sinusubok ang pasensya at kahandaan ng depensa ng Amerika. Sa puntong iyon, ang banta ay itinuring na nalalapit at hindi na maiiwasan, kaya't ang utos ng pagpapaputok ay ibinaba. Ang matagumpay na pagpapabagsak sa drone ay nagresulta sa pagkaligtas ng mga kagamitan at tauhan ng Amerika, walang nasugatan at walang nasirang pasilidad sa panig ng Estados Unidos, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ang anumang pagtatangka na lumapit ng may masamang tangka ay sasalubungin ng nakamamatay na puwersa. Ang insidenteng ito sa himpapawid ay hindi nag-iisa. Ito ay bahagi ng isang mas malawak at mas nakababahalang serye ng mga kaganapan sa karagatan na naglalagay sa pandaigdigang kalakalan sa isang alanganing katayuan. Ilang oras lamang bago ang pagpapabagsak sa drone, isang hiwalay ngunit kaugnay na insidente ang naganap na kinasangkutan ng mga puwersa ng hukbong bantay ng Rebolusyong Islamiko ng Iran o IRGC. Dalawang mabilis na bangkang pandigma ng Iran, kasama ang isa pang uri ng drone na tinatawag na Mohajer, ang lumapit sa isang barkong pangkalakal na may bandila ng Amerika habang ito ay naglalayag sa kipot ng Hormuz. Ang kipot ng Hormuz ay hindi lamang isang simpleng lagusan ng tubig. Ito ang pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo, kung saan dumadaan ang malaking porsyento ng supply ng enerhiya na nagpapatakbo sa ekonomiya ng maraming bansa, kabilang na ang sa Asya. Ang paglapit ng mga puwersang Iranian sa barkong ito ay inilarawan bilang mapanganib at may layuning manakot na nagpapahiwatig ng isang posibleng tangka na agawin o kontrolin ang nasabing sasakyang pandagat. Ang agresibong pagkilos na ito ng Tehran sa kipot ng Hormuz ay nagpapakita ng kanilang estratehiya na gamitin ang kawalan ng katiyakan sa karagatan bilang isang alas sa kanilang pakikipagnegosasyon sa pamamagitan ng pagbabanta sa mga barkong pangkalakal. Sinusubukan nilang iparating sa kanluran na kaya nilang pilayin ang daloy ng enerhiya sa mundo kung hindi pagbibigyan ang kanilang mga hinihingi.
Subalit, ang mabilis na tugon ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas ng kanilang hukbong panghimpapawid at pandagat ay naglalayong basagin ang taktikang ito. Ipinapakita nito na ang Washington ay handang maglaan ng sapat na puwersa upang protektahan ang kalayaan sa paglalayag at ang seguridad ng kanilang mga interes sa rehiyon. Ang sitwasyon ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang bawat galaw ng barko at bawat lipad ng eroplano ay binabantayan ng maigi at ang anumang maling kalkulasyon ay maaaring humantong sa isang mas malawak na sagupaan. Sa kabila ng ingay ng digmaan at amoy ng pulbura, mayroong isang paralel na laro ng diplomasya na nagaganap sa likod ng mga saradong pinto. Habang ang mga piloto ng F-35 ay nasa mataas na antas ng alerto, ang mga diplomatiko ay abala sa pagbuo ng mga estratehiya sa mga silid ng negosasyon. Mula sa himpapawid sakay ng kanyang pampulungang eroplano patungong Florida, nagbigay ng pahayag si Pangulong Donald Trump na nagbibigay ng panibagong konteksto sa mga kaganapan. Kinumpirma niya na ang Tehran ay nagpapakita ng kahandaan na bumalik sa mesa ng negosasyon kaugnay ng kanilang programang nuklear. Ayon sa Pangulo, ang Iran ay nasa posisyon kung saan nais nilang magkaroon ng kasunduan at ito ay isang bagay na dapat nilang gawin para sa ikabubuti ng kanilang bansa. Subalit sa isang tono na nagpapakita ng kumpiyansa at kawalan ng pagmamadali, binigyang diin ng Pangulo na ang Estados Unidos ay hindi magpapadalos-dalos sa paglagda sa anumang kasunduan. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng isang kalkuladong estratehiya ng paghihintay habang nanggigipit. Inihambing ng Pangulo ang sitwasyon sa Iran sa naging karanasan ng Amerika sa Venezuela kung saan ang mahabang panahon ng paghihintay at panggigipit ay ginamit upang pahinain ang posisyon ng kabilang panig. Ang lohika sa likod nito ay simple. Habang tumatagal ang panahon na nakapataw ang mga parusa at nananatili ang presyur militar, mas lalong humihina ang ekonomiya at kapangyarihang politikal ng Iran na sa huli ay magpipilit sa kanila na tanggapin ang isang kasunduan na mas pabor sa mga interes ng Amerika. Ang pangunahing kondisyon ay nananatiling hindi matitinag. Ang Iran ay hindi kailanman dapat magkaroon ng kakayahang lumikha ng sandatang nuklear. Ayon sa administrasyon, ang kasalukuyang kahandaan ng Iran na makipag-usap ay bunga ng matinding epekto ng mga parusa at ng kanilang pagnanais na makawala sa pagkakahiwalay sa internasyonal na komunidad. Ang mga negosasyon ay hindi direkta. Isang serye ng mga pag-uusap ang naganap sa Muscat, ang kabisera ng Oman, na nagsisilbing tagapamagitan sa dalawang magkatunggaling bansa. Ang delegasyon ng Iran ay pinamunuan ni Abbas Araghchi, habang ang panig ng Amerika ay kinatawan ng isang espesyal na sugo. Ang ganitong uri ng diplomasya kung saan ang mga mensahe ay ipinapasa sa pamamagitan ng ikatlong partido habang ang mga barkong pandigma ay nagpapalitan ng banta sa karagatan, ay nagpapakita ng pagiging komplikado ng relasyon ng dalawang bansa. Ang Oman bilang isang neutral na bansa sa rehiyon ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagpigil sa tuluyang pagkasira ng komunikasyon. Ang kapaligiran sa mga pag-uusap ay inilarawan ng panig ng Iran bilang positibo, ngunit ang realidad sa labas ng silid ng negosasyon ay nananatiling marahas. Bilang patunay na ang diplomasya ay hindi nangangahulugan ng pagluwag ng signos, agad na nagpatupad ang Estados Unidos ng mga bagong parusa pagkatapos ng mga pag-uusap. Ang mga bagong hakbang na ito ay nakatuon sa pagpilay sa kakayahan ng Iran na magluwas ng langis, na siyang pangunahing pinagkukunan nila ng pondo. Ang mga parusa ay tumutarget sa mga kumpanya ng pagbabarko at mga partikular na sasakyang pandagat na ginagamit upang ilihis ang langis ng Iran sa pandaigdigang merkado. Bilang karagdagan, nilagdaan ng Pangulo ang isang kautusang tagapagpaganap na nagpapahintulot sa pagpapataw ng taripa sa mga kalakal mula sa anumang bansa na magpapatuloy sa pakikipagkalakalan sa Iran. Ito ay isang babala sa buong mundo. Ang sinumang tutulong sa ekonomiya ng Iran ay mapapaharap sa galit ng ekonomiya ng Amerika. Ito ay isang klasikong halimbawa ng diplomasyang pamimilit kung saan ang bawat hakbang sa negosasyon ay sinasabayan ng dagdag na bigat sa leeg ng kalaban. Habang ang gitnang silangan ay nag-aalab sa ilalim ng banta ng mga misil at parusa, ang epekto ng ganitong uri ng estratehiya ng Amerika ay ramdam na ramdam din sa kabilang panig ng mundo, partikular sa Latin America.
Ang Cuba, isang bansa na matagal nang tinik sa lalamunan ng Washington, ay kasalukuyang dumaranas ng isa sa pinakamalubhang krisis sa kanilang kasaysayan. Ang pamahalaan sa Havana ay napilitang magdeklara ng serye ng mga emerhensiyang hakbang na nagpapakita ng isang bansang nasa bingit ng pagbagsak ng ekonomiya at lipunan. Ang ugat ng problemang ito ay malalim na nakaugnay sa geopolitika at sa serye ng mga panggigipit na nagmumula sa hilaga. Ang mga hakbang na inanunsyo ng pamahalaan ng Cuba ay naglalarawan ng isang lipunang desperado na makatipid sa bawat patak ng enerhiya. Ang lingguhang pasok sa trabaho ng mga empleyado ng gobyerno ay binawasan ng drastiko upang makatipid sa kuryente at gasolina. Ang mga pampublikong sasakyan tulad ng mga bus at tren na siyang dugo ng transportasyon ng mga ordinaryong mamamayan ay binawasan ang biyahe. Ang mga pasilidad na pangturismo na isa sana sa mga pinagkukunan ng dayuhang salapi ay napilitang magsara dahil sa kawalan ng kakayahang mag-operate. Maging ang sektor ng edukasyon ay hindi nakaligtas. Ang mga oras ng klase sa mga paaralan ay pinaiksi at ang mga unibersidad ay inatasan na bawasan ng mga araw ng personal na pagpasok ng mga estudyante. Ang lahat ng ito ay ginagawa sa ilalim ng isang mahigpit na prioridad. Ang kakaunting natitirang gasolina ay dapat ilaan lamang para sa produksyon ng pagkain at sa mga serbisyong medikal na hindi maaaring ipagpaliban. Ang krisis na ito sa Cuba ay pinalala ng dalawang pangunahing kadahilanan. Ang matagal ng embargo ng Estados Unidos na nagsimula pa noong taong 1962 at ang kasalukuyang sitwasyon sa Venezuela. Ang Venezuela, ang dating pangunahing tagapagligtas ng Cuba, nagbibigay ng murang langis kapalit ng mga serbisyong medikal at panseguridad. Subalit, sa paghihigpit ng Washington sa rehimeng nasa Caracas at sa pagkahuli sa pinuno ng Venezuela, ang daloy ng langis patungong Havana ay halos natuyo na. Ang aksyon ng Estados Unidos na harangin ang mga tanker ng langis at ang banta ng parusa sa mga bansang tulad ng Mexico kung magtutuloy silang magbenta ng langis sa Cuba ay lalong nagpabigat sa sitwasyon. Ito ay isang estratehiya ng pagsakal kung saan ang layunin ay alisan ng kakayahan ang gobyerno na magbigay ng serbisyo na inaasahang magtutulak sa mga mamamayan na mag-aklas. Ang sitwasyon sa Cuba ay nagsisilbing isang malinaw na babala at halimbawa sa kung ano ang maaaring mangyari sa isang bansa na naiipit sa gitna ng malalaking puwersang geopolitikal at walang sapat na kakayahang magsarili sa enerhiya. Ang mga ospital na gumagana sa limitadong kuryente, ang mga pabrika na tumitigil ang makina, at ang mga pamilyang nagtitiis sa dilim ay mga konkretong epekto ng mga desisyong ginagawa sa mga kabisera ng mga makapangyarihang bansa. Bagamat ang Pangulo ng Cuba na si Miguel Diaz-Canel ay nagpahayag ng kahandaang makipag-usap sa Washington, ang kanyang kondisyon na dapat ito ay nakabatay sa pagkakapantay-pantay at respeto sa soberanya ay tila malayo sa kasalukuyang realidad ng diplomasya ng lakas na ipinapatupad ng Amerika. Ang bawat araw na lumilipas ay isang pagsubok sa katatagan ng sistemang politikal ng Cuba at sa pasensya ng mga mamamayan nito. Sa pagtatawid natin mula sa mainit na disyerto ng gitnang silangan patungo sa tropikal na krisis sa Caribbean, makikita natin ang isang pattern. Ang paggamit ng Estados Unidos ng kombinasyon ng puwersang militar at ekonomikong panggigipit upang hubugin ang pandaigdigang kaayusan ayon sa kanilang interes. Sa Iran, ito ay sa pamamagitan ng mga F-35 at mga grupong pandigma. Sa Cuba, ito ay sa pamamagitan ng pagputol sa supply ng langis at dolyar. Ang mundo ay saksi sa isang mas agresibong anyo ng pagpapanatili ng impluwensya, kung saan ang neutralidad ay nagiging mahirap panindigan at ang mga maliliit na bansa ay napipilitang mamili ng papanigan o harapin ang matinding kahihinatnan. Ito ang unang bahagi ng ating pagsusuri sa mga nagbabagang isyu na humuhubog sa ating kinabukasan. Sa susunod na bahagi, ating tatalakayin ang mas malawak na implikasyon nito sa Europa, ang anino ng digmaan sa karagatan ng Rusya at ang madugong labanan sa Ukraine na patuloy na bumabago sa mapa ng seguridad ng mundo. Sa kabilang panig ng mundo, malayo sa mainit na buhanginan ng gitnang silangan at sa tropikal na klima ng Caribbean, isang kakaibang uri ng digmaan ang namumuo sa nagyayelong tubig ng Hilagang Europa. Kung sa Iran ay gumagamit ng mga misil at sa Cuba ay gumagamit ng embargo, ang labanan naman ng kanluran laban sa Rusya ay lumipat na sa isang masalimuot na laro ng pusa at daga sa karagatan.
Ang sentro ng bagong estratehiya ay ang London, kung saan ang pamahalaan ng United Kingdom ay naghahanda ng isang hakbang na walang kapari sa kasaysayan ng makabagong digmaang pandagat, ang pagdurog sa tinaguriang hukbong dagat ng anino o ang Shadow Fleet ng Rusya. Ito ay isang malawak na network ng mga lumang barkong naghahatid ng langis, na naglalayag ng walang maayos na seguro, madalas na nagpapalit ng pangalan at watawat, at nagpapatay ng kanilang mga transponder upang takasan ang mga radar at ang mga parusang ipinataw ng internasyonal na komunidad. Ang layunin ng Rusya sa paggamit ng ganitong uri ng plota ay simple ngunit epektibo, ang patuloy na pagluluwas ng kanilang langis sa mga bansang tulad ng China, India at Turkey upang pondohan ang kanilang giyera sa Ukraine. Ang bawat bariles ng langis na naipupuslit ng mga barkong ito ay katumbas ng mga bala, misil at sweldo para sa mga sundalong Ruso. Subalit ang London at ang mga kaalyado nito sa NATO ay desididong putulin ang linyang ito ng buhay. Ayon sa mga ulat mula sa The Guardian at Lloyd's List, ang kagawaran ng tanggulan ng Britanya ay aktibong nakikipag-usap sa mga mambabatas at kaalyado upang bigyan ng legal na mandato ang kanilang hukbong dagat na harangin, inspeksyonin at kumpiskahin ang mga barkong ito. Ang batayan ay hindi lamang ang paglabag sa mga parusa, kundi ang banta sa kalikasan. Ang mga barkong ito ay luma na at itinuturing na mga tumatakbong bomba ng polusyon na maaaring magdulot ng trahedya sa kipot ng Inglaterra o sa Dagat Baltic. Ang implikasyon ng planong ito ay lubhang mapanganib. Kung ang hukbong dagat ng Britanya o ng iba pang bansa sa NATO ay pisikal na aakyat at aagaw sa isang barko ng Rusya sa karagatang internasyonal, ito ay maaaring ituring ng Moscow bilang isang gawaing pandigma o act of war. Ang mga barkong ito, bagamat teknikal na sibilyan, ay itinuturing ng Kremlin na bahagi ng kanilang estratehikong interes. Ang posibilidad ng isang direktang sagupaan sa pagitan ng mga barkong pandigma ng NATO at ng Rusya sa malamig na tubig ng Artiko o Baltic ay tumataas sa bawat araw na isinasakatuparan ang planong ito. Ang ministro ng tanggulan ng Britanya na si John Healey ay nagpahayag na ang mga nalikom na pondo mula sa mga makukumpiskang langis ay gagamitin upang tulungan ang Ukraine, isang hakbang na tiyak na lalong magpapagalit sa Rusya at magpapataas ng temperatura ng tunggalian. Habang ang presyur ay tumitindi sa karagatan, ang Estados Unidos ay nagpapadala rin ng malinaw na mensahe sa pamamagitan ng patuloy na pagsuporta sa Ukraine sa lupa. Sa kabila ng mga lumalabas na ulat tungkol sa mga posibleng negosasyong pangkapayapaan, ang Washington ay nananatiling matatag sa kanilang posisyon na ang diplomasya ay epektibo lamang kung ito ay sinusuportahan ng lakas militar. Isang opisyal ng Amerika ang nagkumpirma na ang daloy ng armas patungong Kyiv ay magpapatuloy sa pamamagitan ng mga mekanismo ng NATO. Ito ay isang estratehikong desisyon upang siguruhin na kung sakaling maupuman ang magkabilang panig sa lamesa ng negosasyon, ang Ukraine ay nasa posisyon ng lakas at hindi nagmamakaawa. Ang lohika sa likod ng patuloy na pag-aarmas ay nakaugat sa paniniwala na ang tanging lengguwahe na nauunawaan ng Moscow ay ang lengguwahe ng puwersa. Si Matthew Whitaker, ang kinatawan ng Estados Unidos sa NATO, ay nagbigay diin na hanggat walang formal na kasunduan ng kapayapaan, ang mga kaalyado ay may karapatan at obligasyon na bigyan ang Ukraine ng kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ang mga sandatang ipinapadala ay hindi lamang mga simpleng baril, kundi mga sopistikadong sistema ng depensa laban sa himpapawid at mga misil. Bagamat may mga panawagan na limitahan ang mga sandatang opensiba, ang katotohanan sa larangan ay nagpapakita na ang linya sa pagitan ng depensa at opensa ay lumalabo na, lalo na kung ang layunin ay bawiin ang mga teritoryong inukupan ng kalaban. Ang reaksyon ng Rusya sa patuloy na suportang ito ay predictable ngunit mapanganib. Paulit-ulit na nagbabala ang Kremlin sa pamamagitan ni Ministrong Panlabas Sergey Lavrov na ang anumang kargamento ng armas na papasok sa Ukraine ay lehitimong target ng kanilang militar. Higit pa rito, itinuturing nila ang tulong na ito bilang patunay na ang NATO ay hindi na lamang tagapagmasid kundi direktang kalahok sa digmaan. Ang retorikang ito ay nagpapataas ng panganib na ang digmaan ay lumawak lagpas sa hangganan ng Ukraine, lalo na kung ang Rusya ay magdedesisyong atakihin ang mga supply lines sa mga bansang kasapi ng NATO, isang senaryo na maaaring mag-trigger sa Artikulo 5 ng alyansa at magsimula ng ikatlong digmaang pandaigdig.
Sa gitna ng mga diplomatikong maneuver at bantaan, ang realidad sa mismong larangan ng digmaan sa Ukraine ay nagbabago rin. Sa isang bihirang pagkakataon, nagbigay ng detalyadong ulat ang pangkalahatang commander ng hukbong sandatahan ng Ukraine na si Alexander Syrskyi. Ibinunyag niya na ang Ukraine ay naglunsad ng 3 malalaking opensiba na naglalayong basagin ang plano ng Rusya na lumikha ng isang buffer zone o sona ng proteksyon sa hangganan. Ang mga operasyong ito ay hindi lamang nakatuon sa pagbawi ng teritoryo sa loob ng Ukraine, partikular sa rehiyon ng Donetsk, kundi pati na rin sa pagdadala ng digmaan sa mismong lupain ng Rusya sa mga probinsya ng Kursk at Belgorod. Ang desisyon ng Ukraine na umatake sa loob ng teritoryo ng Rusya ay isang estratehikong sugal na naglalayong guluhin ang lohistika ng kalaban at ipakita sa mga mamamayang Ruso na ang digmaan ay hindi isang malayong pangyayari sa telebisyon, kundi isang realidad na kumakatok sa kanilang pintuan. Ayon kay General Syrskyi, ang mga opensibang ito ay matagumpay na nakagulo sa mga plano ng Moscow at nagbigay sa Ukraine ng inisyatiba sa ilang bahagi ng napakahabang frontline na umaabot sa 100 at 200 kilometro. Ang paglipat ng inisyatiba o ang kakayahang magdikta kung saan at kailan magaganap ang labanan ay isang kritikal na elemento sa anumang digmaan. Sa kasalukuyan, tinatayang hawak ng Ukraine ang inisyatiba sa sangkapat o 25% ng kabuuang haba ng labanan. Isang revolusyonaryong pagbabago sa digmaang ito ay ang paggamit ng teknolohiya, partikular ang mga unmanned aerial vehicles o UAV. Ang digmaan sa Ukraine ay tinaguriang kauna-unahang digmaan ng mga drone sa kasaysayan. Ang epekto nito ay napakalaki. Ang sona ng kamatayan o kill zone ay lumawak mula sa dating 100 metro lamang gamit ang mga rifle at machine gun patungo sa 15 hanggang 20 kilometro. Nangangahulugan ito na walang lugar na ligtas sa likod ng frontline. Ang bawat galaw ng sundalo, bawat tangke at bawat supply truck ay nakikita at maaring targetin ng mga drone. Ayon sa datos ng militar ng Ukraine, 60% ng kabuuang pinsala sa puwersa ng Rusya ay dulot na ngayon ng mga drone na mas mura at mas epektibo kaysa sa tradisyonal na artilerya. Subalit sa kabila ng teknolohikal na bentahe at matapang na estratehiya, ang digmaan ay nananatiling isang madugong gilingan ng karne. Ang bilang ng mga sundalong Ruso sa loob ng Ukraine ay nananatiling matatag sa humigit kumulang 711,000. Ito ay sa kabila ng ulat na ang Rusya ay nawawalan ng mahigit sa 100,000 sundalo bawat araw, kabilang ang mga namatay at nasugatan. Ang kakayahan ng Rusya na palitan ang kanilang mga nawawalang tao, madalas sa pamamagitan ng sapilitang pagpapasok ng mga reserba at pagre-recruit ng mga bilanggo, ay nagpapakita ng kanilang estratehiya na lunurin ang kalaban sa dami ng tao. Para sa Ukraine na may mas maliit na populasyon, ito ay isang karera laban sa oras. Kailangan nilang magdulot ng sapat na pinsala upang mapilitan ng Rusya na umatras bago maubos ang sarili nilang puwersa. Isang maliit ngunit makahulugang tagumpay ang naiulat ng Brigada ng Azov, isang unit ng mga voluntaryo at veterano na nakahuli ng 18 sundalong Ruso sa loob lamang ng 24 na oras sa isang operasyon sa Donetsk. Ang ganitong mga insidente, bagamat maliit sa kabuuang eskala ng digmaan, ay mahalaga para sa moral ng mga sundalo at nagsisilbing patunay na ang higanteng makina ng digmaan ng Rusya ay may mga kahinaan pa rin. Gayunpaman, ang pangkalahatang sitwasyon ay nananatiling balanse sa talim ng patalim. Ang bawat metro ng lupang nababawi ay binabayaran ng dugo at ang katapusan ng digmaan ay tila hindi pa natatanaw. Sa pagtatapos ng ating pagsusuri sa mga kaganapang ito mula sa paglipad ng mga F-35 sa gitnang silangan sa krisis ng enerhiya sa Cuba hanggang sa nagyeyelong labanan sa Europa, isang malinaw na larawan ang nabubuo para sa ating mga Pilipino. Ang mundo ay kasalukuyang nasa isang yugto ng matinding pagbabago kung saan ang mga lumang patakaran ng diplomasya at internasyonal na batas ay hinahamon ng puwersa at dahas. Ang Kaayusang Pandaigdig o International Order na nagbigay ng relatibong kapayapaan sa nakalipas na mga dekada ay unti-unting gumuguho. Para sa isang bansang arkipelago tulad ng Pilipinas, ang mga aral ay estratehiko at agaran.
Una, ang seguridad ng enerhiya at ekonomiya ay kasing halaga ng seguridad militar. Ang nangyayari sa Cuba ay paalala na ang pagiging dependent sa iisang pinagkukunan ay mapanganib. Pangalawa, ang kahalagahan ng mga alyansa. Ang Ukraine ay nakatayo pa rin dahil sa suporta ng NATO, isang katotohanang dapat isaalang-alang sa ating sariling pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado. At panghuli, ang pagbabago ng teknolohiya sa digmaan. Ang dominasyon ng mga drone sa Ukraine ay nagpapakita na ang hinaharap ng pagtatanggol ay wala sa dami ng tao, kundi sa talino ng teknolohiya at bilis ng adaptasyon. Sa mundong nagiging mas magulo, ang pagiging handa at mapagmasid ay hindi na lamang opsyon, ito ay isang pangangailangan para sa kaligtasan ng ating soberanya.